Ayan, kaganda mong tingnan sa mga palamuting nilagay ko sa iyong ulo. Tunay ngang ikaw ang nababagay na maging susunod na reyna ng ating tribo. Ngunit ina, hindi ba sinabi niyo sa akin ang tanging magiging reyna lang ay ang makakapagsilang ng kambal na babae sa pagsapit ng pulang buwan? Tama ka. At tumatakbo na ang oras. Nalalapit na ang pagsapit ng pulang buwan. Kaya kumilos ka na bago pa maungusan ng ibang mga dalaga dito sa ating tribo. Ngayong 18 anyos ka na, handa ka na para sa ritual. Maaari ka nang maging isang ganap na aswang. Ina, paano po kung ayoko maging isang reyna? Paano kung ayokong iasa ang aking halaga sa isang lalaki? At higit sa lahat, paano kung ayokong maging isang aswang? Nahihibang ka na ba? Huwag na huwag mong uulitin ang tinuran mo ngayon. At huwag na huwag mo ring sasabihin yan sa kahit na sino dito sa ating tribo. Ano na lang ang sasabihin ni Dato Lumawig sa oras na malaman niya ang baluktot mong pananaw? Huwag mong kalilimutan na nakatakda na ang magiging takbo ng buhay mo. Mag-aasawa, mag-aanak upang paramihin ang lahi ng ating tribo, ang magiging isa kang ganap na reyna. Matagal-tagal ko na po itong pinag-isipan, ina. At habang tumatagal, higit kong nararamdaman na hindi ito ang uri ng buhay na nais ko para sa aking sarili. At ano ang nais mo? Bumaba sa kapatagan at mamuhay kasama ang mga mortal? Mag-isip kang mabuti, Mayumi. Huwag kang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Hindi kita pinalaki para hindi mo gamitin ang iyong utak. Nasubukan nyo na bang madiktahan kung paano patatakbuhin ang inyong buhay? Yung tipong nakaplano na ang lahat para sa'yo at para bang wala kang karapatang tumak ng ibang daang gusto mo? Paano kung ang pagtakas mo sa nakatadhana sa'yo ang magdadala ng kapahamakan sa'yo at sa taong mahal mo? Itutuloy mo pa rin ba ito? Kung gusto mong malaman kung anong piniling daan ng ating bida, make sure na pakikinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Promise, kikilabutan ka dito. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang kwento. Kung personal ko kayong kilala, malamang ay mahihirapan kayong maniwala na minsan sa buhay ay namuhay ako kasama ang isang tribo na walang kaalam-alam sa modernong mundo natin. Sa katunayan, isinilang at lumaki ako sa tribong ito sa Eastern Visayas. Hindi ko na lang papangalanan ang eksaktong lugar dahil bukod sa matagal na itong nangyari, hindi rin ako sigurado kung buo pa rin ba ang tribong ito hanggang ngayon. Pero hindi ko makakalimutan ang naging karanasan ko kasama nila dahil malaking bahagi ito ng aking pagkatao. Tawagin niyo na lang akong Mayumi. Nakatira ako ngayon sa Cebu City kasama ang aking mga anak at apo. Sa katunayan, nadiskubre ko ang inyong channel mula sa isa sa mga apo ko na taga-subaybay ng inyong mga kwento. Sa tulong niya ay nagawa kong tapusin ang liham na ito upang maisalaysay ko sa inyo ang mga nakakagimbal na pangyayari sa aking buhay noon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 1976. Sa panahong ito ay inihahanda na ako ng aking inang si Luwalhati upang maging susunod na reyna ng aming tribo. Kahit labag ito sa aking kalooban. Ang hindi ko alam, umpisa pa lang pala ito ng mga malalaking pagbabago sa aking buhay. Kulang pa sa higpit yan, Lana. Alam ko, Mayumi, hintayin mo lang at hindi pa ako tapos. Ang init naman ng ulo mo ngayon. Mukhang kulang ka na naman yata sa tulog kagabi, ah. Sinabi mo pa, ang dami ko kasing iniisip. Ay nako, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Na ipayapa mo ang iyong kaisipan kapag matutulog ka na. Bahagya lang siyang umiti sa sinabi ko. Malamig ang simoy ng hangin sa silong ng malaking puno ng nara. Pero pinagpapawisan pa rin ako sa bigat ng bawat kumpas ng kamay ko. Hinata ko ang isang mahabang piraso ng pinatuyong pandan. Ipinasok sa ilalim ng 2 pang hibla at mahigpit na hinila. Ang bawat banig na ginagawa namin ay may sariling kwento. Mga iba't ibang hugis at disenyong kulay ube at pula na hango sa mga pangarap namin. Bukod sa mga banig ay nakasalansan din sa gilid namin ang mga basket
na gawa sa uway at mga telang abaka na kami mismo ang gumawa. Maya-maya lang ay darating na si Mang Tasyo. Siya ang tagabayan na umaakyat dito sa bundok para kunin ang mga gawa namin. Siya ang nagdadala nito sa kapatagan para ibenta sa mga turista. Sabi niya, mabili raw mga gawa namin dahil exotic. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon nung panahong yun. Basta ang mahalaga sa amin, nagdadala siya ng asin, asukal at tela kapalit ng mga produkto namin. Mayumi, nakita mo ba yung lalaking dumaan nung isang linggo? Ano nga ulit tawag sa kanila? Hiker? Oo, bakit? May isa doon. Yung matanggad na nag-asul. Yun ang gusto ko. Kung makapagsalita ka naman, para ka lang pumipili ng prutas na pipitasin ha? Basta. Nag-iinsayo na nga ako sa pang-akit. Gusto ko siya. Siya ang maging punlaan ko. Mansug siya. Siguradong malakas ang similya ng lalaking yun. Masyado ka nagmamadali, Lana. Siyempre, gusto kong ako ang susunod na reyna. Isipin mo, kapag ako ang reyna, lahat ng alay sa akin mapupunta. Hindi ko na kailangang magpagod sa paghahabi o paghahanap ng pagkain. Lahat kayo, pagsisilbihan ako. Ako ang masusunod sa lahat ng batas dito. At higit sa lahat, ako ang laging may unang pili sa mga lalaking dumarating. Yan lang ba talagang dahilan mo? Oo, pero wag kang mag-alala. Pag ako ang naging reyna, sisiguraduhin kong magiging maganda rin ang buhay mo. Gagawin kitang kanang kamay ko. Napailing na lang ako at hindi nagkomento pa sa sinabi ng kaibigan ko. Ang kasaysayan ng tribo namin ay nakaukit sa dugo at hindi sa karangyaan. Sabi ng mga matatanda, maraming taon ang nakalilipas. Naubos ang mga kalalakihan namin sa isang madugong digmaan laban sa kabilang tribo. Mga aswang rin ang taga-kabilang tribo, pero mas gahaman sila sa teritoryo. Lahat ng mga lalaki sa aming tribo ay namatay ng dahil sa digmaan, maliban kay Dato Lumawig. Kaya naging misyon ng bawat babae sa tribo namin ang magparami. Kailangan naming humanap ng mga punlaan o mga lalaking gagamitin lang namin para magdalang tao. Sa pagsapit ng aming 18 kaarawan, sabay na mangyayari ang lahat. Ang pagiging ganap na aswang namin at ang araw ng aming pagbubuntis. Ayon sa propesiya ng aming anito, ang sino mang manganganak ng kambal sa ilalim ng pulang buwan ang tatanghaling bagong reyna kapag pumanaw na si Dato Lumawig. At lahat ng mga dalaga sa aming tribo ay nag-aagawan sa bagay na ito. Lalong-lalo na si Lana. Ang lalalim naman ng usapan niyo Ina, Aling Luwalhati, magandang araw po. Magandang araw rin. Kamusta mga hinahabi ninyo? Bilisan nyo riyan, maghanda na kayo dahil mamaya lang ay lalabas na tayo para manghuli ng baboy ramo. Handa na po ako. Ilang gabi na ako nag-ensayo sa gubat. Kahit pinakamabilis na hayop, hindi makakatakas sa akin. Mas mahusay na ako kaysa noong huli. Ganun ba? Mabuti naman. Masaya akong marinig yan. Sandali lang, naihi ako. Maiwan ko muna kayo dito. Mabilis siyang tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng gubat. Nang masiguro naman ang aking ina na malayo na si Lana, ay lumingon siya sa akin at bumaba ang boses. Hindi pa man siya nakakapagsalita, ay alam ko ng tungkol kay Lana ang sasabihin niya. Mula kasi noon ay mabigat na ang loob niya dito. Ang lakas ng loob magyabang. Akala mo naman kung sinong magaling. Ina, baka may makarinig sa inyo. Kaya nga hininaan ko ang boses ko, hindi ba? Kumukulo lang talaga ang dugo ko sa kaibigan mong yun. Hayaan niyo na po siya. Huwag kang kampante, anak. Tandaan mo, siya ang pinakamahigpit mong kalaban sa trono. Gagawin nun ang lahat kahit mandaya. Makuha lang ang korona. Huwag kang papatalo sa ambisyon ng babaeng yon. Hindi naman po ako nakikipagpalisahan. Pwes, baguhin mo ang iyong pag-iisip. Dahil ang labanan sa trono ay isang paligsahan. Kung hindi ka lalaban, mauungusan ka.
At yan ang hindi ko hayaang mangyari. Bit-bit ang matutulis na sibat ay pumasok kami sa masukal na bahagi ng kagubatan. Bawat hakbang ay maingat. Tinitiyak ko na walang tuyong dahon na maglilikha ng ingay sa ilalim ng aking talampakan. Sa likod ko naman ay maririnig ko ang mabibilis na hininga ni Lana. Halata ang pagmamadali niya at bawat galaw niya ay tila gustong laging nauuna sa akin. Dito tayo. Hindi! Mas mabuti kung sa kanan ako aatake. Hindi. Diskarte ko to. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Sandali lang. Nakita ko na! Akin to! Hindi pa man ako nakakaayos ng posisyon, ay bigla nang kumaripas ng takbo si Lana patungo sa gawing kanan. Sumigaw siya na naging dahilan para mabasag ang katahimikan ng gubat. Narinig rin namin ang pagtili ng isang baboy ramo na nabulabog mula sa pinagkukublihan nito. Hinabol ito ni Lana. Nakataas ang kanyang sibat, pero dahil sa sobrang pagmamadali ay sumabit ang laylayan ng kanyang suot sa isang matinik na baging. Napamura siya ng dahil dito. Hindi ko naman siya pinansin. Nanatili akong nakayuko. Pinakikiramdaman ang hanging dumadampi sa balat ko. Doon ko naamoy ang malansang amoy ng putik at mabangis na hayop. Hindi lang isa. Dahil sa kabilang direksyon ay nakita ko ang kumpul ng mas malalaking hayop na gumagalaw. Napangiti ako at dahan-dahan kong itinaas ang dala kong sibat. Nakita ko ang isang dambuhalang baboy ramo na halos doble ang laki sa karaniwan. Akin ka. Masyado kasi nagmamadali si Lana. Ayan tuloy. Sa akin mapupuntang malaking hayop na to. Pasensya ka na, baboy ramo. Ngunit ikaw magiging hapunan ng aming tribo mamaya. Mayumi! Sa likod mo! Ha? Narinig ko ang sigaw ni Lana na nakawala na sa baging at tumatakbo palapit. Alam kong balak sana niya akong unahan sa pag-asinta, pero bago pa man siya nakalapit ay ibinuhos ko na ang lahat ng lakas ko sa aking braso. Sa isang iglap ay pinalipad ko ang sibat. Tumama ito ng eksakto sa leeg ng hayop. Bumao ng malalim hanggang sa sumirit ng malapot na dugo sa lupa. Isang huling ungol ang pinakawala ng baboy ramo bago ito bumagsak at nagpagulong-gulong sa damuhan. Hingal na hingal naman na tumigil sila na sa tabi ko. Tiningnan niya ang dambuhalang hayop tapos tumingin sa akin. Kapansin-pansin na namumula siya sa inis at pagkapahiya. Naswertehan ka lang! Swerte nga lang ba? Ano pa ba? Imposible naman mas magiling kang manghuli ng hayop sa akin. Ni hindi ka nga nag-i-ensayong tulad ko. Hindi lang naman kasi nadadaan sa ensayong ganitong bagay. Bukod sa lakas at liksi ng katawan, ginamit ko rin ang talas ng aking isip. Sinasabi mo bang hindi ko ginamit ang aking isip? Mainit na naman ang ulo mo. Mga katribo, tulungan niyo na ako itali to. Pagbalik namin sa tribo ay sinalubong kami ng mga kababaihang naghahanda na ng apoy. Pero lahat sila ay napatitig sa hila-hila kong huli. Inilapag namin ang mga nahuli naming baboy ramo sa harap ng malaking dambana kung saan nakaupo si Datu Lumawig. Nakasuot siya ng mga kwintas na gawa sa ngipin ng buwaya. Tila lumang papel naman ang kanyang balat sa dami ng mga tattoo na nagkukwento ng mga nakaraang digmaan. Tiningnan niya ang maliit na huli ni Lana at ng iba pang mga dalaga. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang malalim at mapanuring mga mata sa dambuhalang baboy ramo na nahuli ko. Tumayo si Datu Lumawig at marahang lumapit sa akin. Ipinatong niya ang kanyang magaspang na kamay sa aking balikat, dahilan para mas maramdaman ko ang bigat ng kanyang otoridad. Ikaw ang nakahuli nito? Opo, Datu Lumawig. Mayumi! Mayumi! Tunay ngang anak ka ng iyong yumawa ba? Bilang kanang kamay ko, isa siya sa pinakamahusay na mga ngaso sa ating tribo nung nabubuhay pa siya. Maraming salamat po.
Kahit na hindi ko siya naabutan dahil pinagbubuntis pa lang ako ni ina nung namatay siya sa digmaan. Masaya po akong marinig ang papuring ito mula sa inyo. Kagaya ng iyong ama, ang mga mata mo ay may talim ng isang tunay na mga ngaso. Hindi lang lakas ang ipinamalas mo, kundi pasensya. Isang katangian na dapat taglayin ng sino mang namumuno. Salamat po. Ang alay na ito ay sapat na para busugin ang ating mga anito. Mahusay ka, anak. Ipinakita mo ang husay na bihira makita sa iyong edad. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang pagngangalit ng mga ngipin ni Lana. Nakayuko siya. Mahigpit ang hawak sa kanyang sariling sibat hanggang sa mamuti ang kanyang mga kamay. Alam ko, mas lalo siyang maiinggit sa akin dahil sa tagumpay kong ito. Pero sa totoo lang, ay wala talaga akong pakialam. Ginagawa ko lang kung ano ang dapat kong gawin. Kinagabihan ay nagliyab ang malalaking siga sa gitna ng aming nayon. Ang bango ng nasusunog na taba ng baboy ramo ay humahalo sa amoy ng kamangyan, habang ang tunog ng agong ay tila tumitibok, kasabay ng aming mga puso. Gabi ng pagdiriwang. Pero para sa aming mga kadalagahan, ito ang simula ng pinakamahalagang paghahanda. Nakaupo kami sa paikot na kawayan habang hinihiwa ang karne. Kanina patahimik si Lana. Pero kapansin-pansin na bawat bagsak ng kutsilyo niya sa kahoy ay may kasamang gigil. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Huwag mo akong pansinin. Makinig kayong lahat. Sa susunod na kabilugan ng buwan ay darating ang mga mangangalakal mula sa kabilang bundok. Kasama nila ang ilang mga lalaking taga-kapatagan na magdadala ng mga kagamitang bakal. Ito na ang pagkakataon ninyo. Sabi ni Mang Tasyo, may mga bagong trabador na kinuhang munisipyo para sa kalsada sa ibaba. Mga banyaga ang iba. Matatangkad, mapuputi ang balat, at malalakas ang pangangatawan. Sinabi niya talaga yan sa'yo? Oo, at doon ko kukunin ang magiging punlaan ko. Gusto kong magtaglay ng magandang itsura at kakaibang lakas ang aking mga magiging supling. Lana, tandaan mo, hindi lang yan ang basihan ng pagpili sa magiging reyna. Malinaw ang nakasaad sa propesiya tungkol sa kambal na isisilang sa ilalim ng pulang buwan. Kung maaga kang magbubuntis at hindi aabot sa takdang panahon ng panganganak mo, baliwala rin. Ano pong gagawin namin, ina? Hindi naman namin sila maaaring basta nalang kalad ka rin paakyat dito. Huwag kang mag-alala. Magluluto tayo ng pagkaing may halong gayuma mula sa ugat ng belete. Kapag nakakain sila nito, susunod sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Dadalhin niyo sila sa kuweba sa itaas at doon niyo isasagawa ang ritual. At doon na rin po kami magiging ganap na aswang, hindi ba? Sa sandaling pumasok ang binhi sa inyong sinapupunan, gigising ang dugo ng ating mga anito na nananalaytay sa katawan natin. Ang inyong mga kuko ay hahaba, ang inyong pandama ay tatalas, at ang gutom, ang isang kakaibang gutom ay magiging bahagi na ng inyong buhay. Napahawak ako sa aking tiyan. Isang kakaibang kaba at pananabik ang naramdaman ko. Hindi ko mapigilang isipin kung ano ang pakiramdam ng magbago ang anyo. Sabi ng mga matatanda, masarap daw ang unang tikim ng sariwang dugo sa gabi ng pagbabago. Pero sa totoo lang, hindi ako sigurado kung gusto ko nga ba itong maranasan. Mayumi, hati tayo sa teritoryo sa ibaba. Pero yung matanggad na nakasul na nakita ko noon, akin yon. Huwag mong susubukan na agawin sa akin ang punlaan ko. Sa dami ng lalaki sa mundo, Lana. Hindi ko kailangan mang-agaw. Pero tandaan mo, ang anitong pipili kung sinong bibiyayaan ng kambal. Kahit gaano kagwapong lalaki mo, kung hindi ka karapat-dapat, hindi ka magiging reyna. Nararamdaman ko na ako ang bibiyayaan ng kambal na supling. Siguradong sigurado ka yata sa bagay na yan. Oo naman, dahil mula pagkabata, alam ko nang nakatadhana sa akin ang pagiging isang reyna. Bahagya akong ngumiti at tumayo para ihatid ang isang mangkok ng sabaw kay Dato Lumawig. Kasalukuyan siyang nakamasid sa amin.
mula sa kanyang mataas na upuan. Habang naglalakad ako, ay ramdam ko naman ang titig ni Lana sa aking likuran. Matalim, mapanuri, at puno ng banta. Yumukod ako at nang maiabot ko ang alay sa dato ay hinawakan niya ang aking kamay. Maganda ka, Mayumi. Para saan po? Nararamdaman ko ang paglapit ng pulang buwan. Malapit na ang itirak ng oras para sa propesiya. Alam ko po yun. Kailangan mong pag-igihan ang iyong paghahanda kung nais mong ikaw ang piliin ng ating anito. Opo. Huwag mo itong ipagsasabi sa iba. Ngunit ikaw ang nais kong maging reyna ng ating tribo. Naniniwala ko sa iyong lakas at kakayahan. Salamat po. Ngunit mangyayari lamang ito kung magagawa mong talunin ang lahat ng mga dalaga sa ating tribo. Lalo na ang iyong kaibigan na siyang magiging pinakamahigpit mong kalaban. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aming kubo. Siniguro kong walang tunog na makakalabas habang ang buong nayon ay himbing na sa pagtulog. Isinabit ko ang aking pana sa balikat at dinala ang maliit na itak na madalas kong ginagamit sa pag-iinsayo. Pagkatapos ay dire-diretso akong pumasok sa masukal na kagubatan. Sanay na ako at hindi man lang nakaramdam ng takot. Madilim ang gubat, pero sanay na rin ang mga mata ko sa dilim. Gusto ko ang katahimikan dito. Walang boses ng aking ina na laging nagpapaalala ng mga tungkulin ko. Dito, ako lang ang nagpapasya kung saan ako lalakad at kung ano ang gagawin ko. Bakit kaya akong gusto ni Dato lumawig na maging susunod na reyna? Hindi ba dapat, bilang kasalukuyang pinuno namin, ay wala siyang pinapaboran? Nagpapasalamat naman ako sa paghangan niya sa akin. Ngunit hindi kaya pinapaboran niya lang ako dahil dati niyang kanang kamay ang namayapa kong ama. Marahil hindi naman talaga siya nahuhusayan sa akin. Ay, naku, bakit ko ba iniisip to? Ano naman ngayon kung hindi siya totoong nagagalingan sa akin? Hindi ba't ang totoo? Hindi ko rin naman talaga gustong maging reyna. Ang problema, kung hindi ako magiging reyna at hindi ako magiging isang ganap na aswang, hindi ko rin naman alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. 18 anyos na ako. Dapat malinaw na sa isip ko ngayon kung anong landas na nais kong tahakin. Hindi kayang ibig sabihin ito. Walang direksyon ang buhay ko. Ay. Habang binabagtas ang pamilyar na daan ng kagubatan, ay narinig ko ang banayad na agos ng tubig. Huminto at napangiti. Ang batis, parang kumikinang ang tubig nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bigla kong naramdaman ang lagkit ng katawan ko dahil sa pawis mula sa paglalakad. Kaya naisip kong lumusong muna saglit. Pero bago pa ako makahakbang palapit, ay may nakita akong anino sa tabi ng malaking bato. Agad akong sumandal sa katabi kong malaking puno at bahagyang sumilip dito. Nakita ko roon ang isang lalaki na nakaupo sa malaking bato habang pilit na inaabot ang kanyang binti. Kahit malayo ako at tanging buwan lang ang tanglaw, kitang-kita ko ang matikas niyang pangangatawan. Malapad ang kanyang mga balikat at ang kanyang braso naman ay bakat ang lakas. Maaliwalas ang kanyang muka, matangos ang ilong at kahit medyo magulo ang buhok ay hindi maikakaila ang taglay niyang itsura. Pero namimilipit siya sa sakit. Hawak niya ang kanyang binti na may mahabang sugat. Mayat maya ang paghugas niya ng tubig sa sugat, pero tumatagas pa rin ang dugo. Lalabas na sana ako para tumulong nang biglang humangin ng napakalamig. May naamoy akong kakaiba. Isang aswang. Mula sa kabilang pampang ay lumabas ang isang nilalang na baluktot ang katawan at mahahaba ang kuko. Oh, sandali lang. Kilala kong marka sa braso ng aswang na yan ah. Mula siya sa kabilang tribo. Aswang! Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Anong ginagawa ng aswang na yan dito? Teritoryo namin to. Ang pagtawid niya sa batis na ito ay paglabag sa matagal ng kasunduan ng iba't ibang tribo.
Paano ko lalabanan ng halimaw na to? Hindi man lang ako makakatakbo upang iligtas ang sarili ko dahil sugatan ng binti ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Gusto kong tulungan ang binata at labanan ng aswang. Pero hindi pa ako isang ganap na aswang at wala pa sa akin ang buong lakas na taglay ni ina. Pero hindi rin kakayanin ng konsensya ko kung hahayaan kong kainin lang ng aswang ang lalaking yon. Kaya sumigaw ako ng malakas, sabay talon palabas ng pinagtataguan ko. Bumaling sa akin ang aswang. Nanlilisik ang dilaw nitong mga mata. Humiyaw ito ng isang tunog na nakakapangilabot at mabilis na sumugod patungo sa direksyon ko. Iniwasan ko ang unang kaskas ng kuko niya sa pamamagitan ng paggulong sa lupa. Binulot ko ang aking itak at agad ko itong isinaksak sa tagiliran niya. Pero mabilis siyang nakailag at nahagip ang braso ko. Sobrang sakit ng kalmot niya, dahilan para mapaatras ako ng bahagya. Pero hindi ako tumigil. Sinipa ko ang tuhod niya at nang yumuko siya ay buong puwersa kong iwinasiwas ang itak sa kanyang leeg. Isang malalim na hiwa ang tumapos sa kanya. Bumagsak ang nilalang, nanginginig hanggang sa mawalan ng hininga at unti-unting naging abo. Hingal na hingal akong napasandal sa bato. Ha? Sino ka? Mayumi, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Ako nga pala si Mateo. Isa akong biologist. Naghahanap lang ng mga halamang gamot dito sa gubat para sa research ko. Biologist? Research? Ano yung mga tinuran? Basta, mahirap yung paliwanag. Pero naligaw ako dito. Tapos may humabol sa akin na isang mabangis na hayop. Nadapa ako, kaya nagkasugat ako ng ganito. Pero mabuti na lang. At natakasan ko ang mabangis na hayop na humabol sa akin. Delikadong kagubatang ito para sa mga tulad mo. Dapat ka nang umalis dito. Kanina ko pa hinahanap ang daan palabas ng gubat. Nasa labas kasi nakapark ang sasakyan ko. Pero hindi ako makalabas eh. Madilim na kasi, kaya mas lalong hindi ko matandaan yung daan. Tutulungan kitang makalabas. Pero wag na wag ka nang babalik dito. Mayumi, Ina, anong ginagawa niyo dito? akala mo siguro hindi ko alam paglabas mo sa kubo. Sinundan kita upang masiguro ang kaligtasan mo. Ngunit mukhang nag-aalala lang pala ako sa wala. Kagaling mo na pala talagang makipaglaban. Paumanhin po sa pag-alis ko nang hindi nagpapaalam. Walang problema, anak. Pero wag mo namang madaliin ang bisita natin. Magandang gabi po. Ako po si Mateo. At ako naman si Luwalhati, ang ina ni Mayumi. Mukhang malalim ang sugat mo. Halika sa aming nayon. Gagamutin ko yan. Bukas ng umaga naman ay hahatid ka namin sa labas ng gubat para makauwi ka na. Maraming salamat po. Napalunok ako. Gusto kong hilahin si Mateo palayo. Gusto kong sabihin na wag siyang sasama. Pero nang tignan ako ni ina ng isang tinging nagsasabing wag kang makikialam, ay hindi na lang ako umimik. Sumunod si Mateo kay ina habang ako ay naiwang nakatitig sa bakas ng dugo sa damuhan. Alam ko na ang mangyayari sa ngayon at hindi ito ang pag-uwi na inaasahan ni Mateo. Pagpasok namin sa nayon ay wala ka nang maririnig kundi ang huni ng mga kuliglig. Tulog na ang lahat. Inalalayan ko si Mateo paakyat sa aming kubo habang si ina naman ay agad na nag-asikaso sa kusina. Dito ka muna. Maupo ka dyan sa papag. Salamat. Alam mo, hindi ko alam na may nayon pala dito sa gitna ng kagubatan. Oo. Iilan lang kami dito. Iba't ibang tribo. Ganun ba? Nakakamangha naman. Karamihan sa amin, hindi pa nakakalabas sa gubat na ito. Hindi kami bumababa sa kapatagan. Bakit naman? Wala kaming makitang rason para iwan pa namin ang aming buhay rito. Masaya at kontento kami sa aming tribo. Naupo siya at dahan-dahang iniunat ang kanyang binti. Inilawan ko naman ang paligid gamit ang gasera. Sa gitna ng dilim ay napansin kong hindi siya nakatingin sa sugat niya, kundi sa akin. Tuwing lilingon ako ay nahuhuli ko siyang nakangiti. Yung tipong tila ba may nakita siyang kakaiba o nakakamangha.
Aaminin kong nailang ako. Iniwas ko ang tingin ko at kunwari ay inayos ang mga gamit sa paligid. Hindi ako sanay na tinititigan ng ganito. Para sa amin kasi, ang mga lalaki ay punlaan lang. Isang kasangkapan para sa pagpapatuloy ng aming lahi. Walang ligawan, walang titigan, walang mali siya. Kapag oras na para magparami, gagamit kami ng lalaki at pagkatapos ay tapos na. Hindi ito bastos o immoral ayon sa aming kaugalian. Ito ay paraan namin ng pagpaparami. At para sa mga katulad namin, walang lugar sa puso namin ang pag-ibig. Mayumi, salamat uli. Kanina pa ako nag-iisip kung paano ako magpapasalamat ng maayos. Wala yun. Hindi, seryoso. Ang tapang mo. At hindi ko akalain may ganito kagandang babae sa gitna ng gubat. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Salamat rin. Uminit ang pisngi ko. Hindi ko alam kung anong isasagot. Kaya nanatili lang akong tahimik hanggang sa pumasok si ina. Dala na niya ang isang mangkok na gawa sa baon ng nyog at mga sariwang dahon. Lumuhod si ina sa tapat ng binti ni Mateo. Una niyang kinuha ang ilang piraso ng dahon ng gabi at sili. Pagkatapos ay dinurog niya ito gamit ang maliit na almires hanggang sa lumabas ang katas. Habang ginagawa niya ito ay may binubulong siyang mga salitang hindi ko maintindihan. Mga dasal ito na parang tunog ng ahas. Kinuha ni ina ang isang basong kawayan na may lamang madilim na likido. Inumin mo muna ito, anak. Para saan po ito? Pampaalis ng kirot at para lumakas ang iyong katawan. Talaga po? Oo, huwag kang mag-alala. Ligtas inumin to. May tiwala naman po ako sa inyo. Walang pag-aalinlangang ininom ito ni Mateo. Pagkatapos ay itinapal ni ina ang dinurog na mga dahon sa sugat niya. Napangiwi si Mateo sa hapde, pero hindi siya kumibo. Kinuha ni ina ang isang piraso ng telang puti at itinali ito ng mahigpit habang patuloy ang pag-usal ng orasyon. Sa huli, hinipa ni ina ang sugat at kinuha ang isang itim na langis na ipinahid sa noo ng binata. Ilang minuto lang ang lumipas, napansin kong nagsimula ng bumigat ang mga talukap ng mata ni Mateo hanggang sa tuluyan na siyang makatulog ng mahimbing. Sinenyasan naman ako ni ina na lumabas ng kubo. Tumayo kami sa silong, malayo sa pandinig ng natutulog na binata. Ina, anong ginawa mo sa kanya? Anong plano mo? Siya na ang hinihintay natin, anak. Si Mateo ang nararapat na punlaan para sa'yo. Oh, bakit siya? Iba siya. Malakas ang dugo niya, ramdam ko. Gagamitin natin siya para maging ganap kang reyna ng ating tribo. Pero, Huwag ka nang kumontra pa. May nalaman akong lumang ritual mula sa isang sinaunang babaylan. Kailangan ninyong magniig habang naroon pa sa katawan niya ang pinainom ko sa kanyang gayuma at gamot. ritual? Oo. Kapag nangyari yon, masisiguro nating kambal ang dadalhin mo sa iyong sinapupunan. Iyon ang kailangan para mapatunayan mong ikaw ang karapat-dapat na maging susunod na reyna ng ating tribo. Pumasok ako sa kubo at napatingin kay Mateo na walang kamalay-malay sa nangyayari at mangyayari. Kinabahan ako, pero alam kong wala akong laban sa desisyon ni ina. Siya ang masusunod, at nung panahong yon, masyado pa akong mahina para suwayin ang mga kagustuhan niya. Kaya naman mabigat ang loob ko nang matulog ako nung gabing yon. Kinabukasan ay tulog pa si Mateo nang magising ako. Ang sabi ni ina ay epekto raw ito ng ritual na isinagawa nito kagabi. Kaya naman hindi ko na hinintay pang magising siya. Dumiretso na ako sa paghahabi ng mga banig gaya ng lagi kong ginagawa. Palito ko, nahanap mo na raw yung punlaan mo? Ano? Nasa kubo niyo raw ngayon. Gwapo ba? Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Wala kang maaring itago dito sa nayo natin. Para namang hindi mo alam yan.
Si Mateo. Siya nang napili ko. Aba, swerte mo naman kung ganon. Mabuti ka pa. May nahanap ka ng punlaan. Mahanap mo rin ang para sa'yo. Ngumiti na lang ako. Kahit na ang totoo ay gusto kong bawiin ang bawat salitang binitiwan ko. Sa gitna ng paghahabi namin ay biglang dumating ang aking ina at sumingit sa usapan namin. Gising na raw si Mateo at hinahanap ako. Inutusan niya akong bumalik muna sa kubo at siya na raw ang tatapos sa ginagawa ko. Hindi na ako kumontra, lalo pat nakikinig sa amin si Lana. Tumayo ako at pinagpagan ang palda ko. Ramdam ko naman ang tingin ng mga kasamahan ko habang naglalakad ako palayo sa lilim ng puno. Sinalubong ako ng amoy ng nilagang gulay pagkaakyat ko sa hagdan ng kubo. Naabutan ko si Mateo na nakaupo sa loob at may hawak na mangkok. Pagkakita niya sa akin ay agad na sumilay ang isang malapad na ngiti sa kanyang mukha. Yung tipong pati ang mga mata niya ay kumikinang. Mayumi, sakto ang dating mo. Napakasarap nitong luto ng nanay mo. Mabutit na gustuhan mo. Halika, kumain tayo. Hindi na, busog pa ako. Kamusta ang sugat mo? Hindi na gaanong masakit. Nakakamangha nga eh. Nakakatayo at nakakapaglakad na ako ng maayos ngayon. Ang galing pa ng manggamot ni Aling Luwalhati. Masaya ako malaman yan. O sige, kumain ka ng marami. Pagkatapos mo dyan, ihahatid na kita palabas ng gubat. Mayumi, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Pwede bang dito muna ako sa inyo? Bakit? Kailangan mo nang bumalik sa inyo. Ayaw ko pa. Ang gulo ng buhay sa syudad. Malungkot doon. Puro ingay. Ngayon ko lang naramdamang ganito katahimik ang isip ko. Ngayon ko lang naramdamang masaya ako. Napako ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko ang kakaibang kislap sa mga mata niya. Hindi ito ang Mateo na nakita ko kagabi. May nag-iba sa kanya. At mukhang gumana na nga ang gayuma ni ina. Nagsusuka ako sa naisip ko. Pero bago pa ako makapagsalita ay tumayo siya at lumapit sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga palad nang hawakan niya ang dalawang kamay ko. Kahit bilang bisita lang muna, Mayumi. Hindi ako magiging pabigat. Tutulong ako sa pagsisibak, sa pag-igib, kahit ano. Pero, Nagpaalam na ako sa iyong ina. Pumayag naman siya. Pero ang sabi niya, mas mabuti raw kung magpapaalam din ako sa iyo. sinabi niya talaga yun? Oo. Mayumi, gusto ko lang makilala ka pa. Maging magkaibigan tayo. Sige, kung yan ang gusto mo, manatili ka muna rito. Salamat, Mayumi. Ang saya-saya ko. Kinagabihan ay hindi ako makatulog ng maayos. Patuloy ko pa rin kasing iniisip ang sitwasyon ni Mateo. Para akong kinakain ng konsensya ko. Sobrang laki ng tiwala niya sa akin at wala siyang kaalam-alam na gagamitin lang pala namin siya. Nakaupo ako noon sa labas ng kubo habang tinatanaw ang mabituing langit nang bigla akong tabihan ni ina. Bakit gising ka pa? Hindi pa po ako inaantok. Mabuti ang ginawa mo kanina. Tama yun. Pero ina, Nakita mo ba kung paano siya tumingin sa'yo? Tila nakakita ng diwata. Magiging malusog ang punla natin, Mayumi. Malakas ang dugong dadaloy sa susunod na henerasyon. ina, dahil lang yan sa ginawa niya sa kanya. Hindi naman totoong nararamdaman niya sa akin. Ano naman ngayon? Ang mahalaga ay narito siya. Ang mahalaga ay masaya siya. Hindi ba't mas mabuti na ang ganito kaysa nagdurusa siya sa syudad na sinasabi niya? Hindi ako nagsalita at tumango na lang. Alam ko naman kasing walang maaaring sabihin para baguhin pa ang kanyang pananaw. Isa pa, bakit ko naman ito babaguhin? Kung ako mismo ay hindi pa sigurado sa aking mga paniniwala at prinsipyo. Kaya naman mas minabuti kong itikom na lang ang aking bibig.
Anak kita. Kaya kilalang kilala na kita. Nakikita ko sa iyong mga mata ang matinding pag-aalinlangan. Nararamdaman ko po kasi na isa siyang mabuting taong. Kaya parang hindi ko maatim na gamitin siya para lang sa pansariling interes. Bata ka pa ay itinanim ko na sa iyong kaisipan kung ano ang tungkulin mo sa ating tribo. Kailangan mo itong gawin upang paramihin ang ating lahi. Naiintindihan ko naman po. Ngunit mahirap pa rin talaga ito sa akin. Wala namang madaling bagay sa mundo, anak. Tandaan mo na ginagawa natin ito para sa ating lahi. Opo. Sige, magpapahinga na ako. Ikaw rin, pumasok ka na at matulog. Kinaumagahan ay maaga akong nagising para mag-igib. Pero laking gulat ko nang makitang puno na ang mga banga sa kusina. Paglabas ko naman ng kubo ay nakita ko si Mateo na tila hirap na hirap sa paghawak ng palakol habang sinusubukang biyakin ang isang matigas na kahoy. Mateo, bakit mo ginagawa yan? Ako na dyan. Hindi. Ako na. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako magiging pabigat. Kaya ko namang gawin yan. Madali lang yan sa akin. Turuan mo na lang ako kung paano ang tamang pagpukpok. Mukhang mas marunong ka pa sa akin eh. Tumingin ka sa gitna ng kahoy, huwag sa palakol. Gamitin mo ang bigat ng balikat mo, hindi lang ng braso. Sige. Wow! Ang galing! O, diba? Madali lang? Salamat, Mayumi. Ang saya-saya ko. Mabuti na lang at hinayaan mo akong manatili dito. Walang anuman. Alam mo, napakabilis ng buhay sa syudad. Lahat ng mamadali. Pero dito, parang humihinto ang oras kapag kasama kita. Natigilan ako at hindi ko siya matingnan. Gusto kong sabihin sa kanya na huminto ang oras dahil sa gayumang unti-unting lumalason sa damdamin niya. Gusto kong sumigaw na hindi ako ang babaeng iniisip niya. Pero hindi ko ito magawa at ito ang mas nagpapabigat ng kalooban ko. Oh, bakit ka tumahimik? May dumi ba ako sa mukha? Wala naman. Sigurado ka? Oo, ayos lang ako. Sige na, mag-almusal na tayo. Kinagabihan ay pumasok si Ina sa kubo na mukhang tuwang-tuwa at nagmamadali. Nagtaka kami kung ano ang nangyari. Ang sabi niya, pinapatawag daw kami ni Datu Lumawig at isama raw namin si Mateo para makilala nito. Lalo akong kinabahan dahil alam kong sa oras na makilala siya ng pinuno ng aming tribo, wala na talaga itong atrasan. Pero hindi ko rin naman pwedeng hindi paunlakan ang paanyaya nito. Kaya mabigat man sa aking kalooban ay pumayag ako. Madilim na ang paligid at tanging ang mga sulu na lang sa labas ang nagbibigay ng liwanag nang lumabas kami ng kubo. Nagkatinginan kami ni Mateo. Bakas sa mukha niya ang kaba. Ayos ka lang ba? Namumutla ka. Medyo kinakabahan lang. Pinuno niya kasi ang makakaharap ko eh. Hindi ka dapat kabahan. Mabait na mabait si Dato Lumawig at tiyak akong magkakasundo kayo. Sana nga po. Narito na tayo. Huminto kami sa pinakamalaking kubo sa gitna ng nayon. Hindi ito katulad ng kubo namin na payak lang. Ang mga hagdan nito ay yari sa makikinis at matitigas na kahoy na parang inukit ng ilang taon. Sa bawat panig ng pinto ay may mga nakasabit na bungo ng usa at mga kakaibang disenyo ng banig. Pagpasok namin ay amoy na amoy ang halimuyak ng mga buto at sariwang kawayan. Malawak ang loob, maliwanag dahil sa mga sulo. At may mga makakapal na balat ng hayop na nagsisilbing upuan sa sahig. Magandang gabi, Dato Lumawig. Magandang gabi po, mahal na Dato. Magandang gabi po. Ako po si Mateo. Tuloy kayo. Inilatag sa harap namin ang isang mahabang hapag na gawa sa kawayan. Walang plato doon.
Ang mga pagkain ay nakahain lang sa malalapad na dahon ng saging. Naramdaman ko ang pagkatakam nang makita ang usok na lumalabas sa linapot. Ito ay kaning binalot sa dahon. Mayroon ding inihaw na hito na bagong huli sa ilog. Sariwang pako na may piga ng dayap. At ang paborito ko, ang binakol na manok na niluto sa loob ng kawayan. Ang bango ng tanglad ay humahalo sa amoy ng inihaw na laman. Kumain kayo. Ipinahanda ko talaga mga ito para sa inyo. Lalong-lalo na sa ating espesyal na bisita. Thank you po. Ano ang tinuran? Ang sabi ko po, salamat. Pasensya na. Nadala ko po pala dito ang pananalita namin sa syudad. Walang problema. O sige, kumain kang mabuti. Nagsimula kaming kumain gamit ang aming mga kamay. Tahimik lang kaming nakikinig sa huni ng mga kuliglig sa labas habang ninanamnam ang tamis ng sariwang isda hanggang sa... Mateo, marami nang dumaan dito na katulad mo. Pero bakit ikaw tila walang balak umalis? Bakit gusto mong manatili sa aming tribo? Sa totoo lang po, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong katahimikan. Sa pinanggalingan ko, laging mabilis ang lahat. Laging maingay. Dito, payapa. Masaya ako sa simpleng buhay kasama ang mga tao rito. Payapa? Baka naman, kaya ka masaya ay dahil sa dalagang kasama mo. Dato naman. Oo, ano namang masama doon? Nagtatanong lang naman ako eh. Hindi naman po mahirap magustuhan si Mayumi. Maganda siya, pero higit doon, mabait siya at may tapang na hindi ko nakikita sa iba. Sino namang hindi hanga sa kanya? Aba, mukhang nahuhumaling na nga ang binatang ito sa aking dalaga, Dato Lumawig. Nakatutuwa naman. Inaano ba? Sinubukan kong maging abala sa paghimay ng isda pero nanginginig ang mga daliri ko. Hindi ko magawang tumingin kay Mateo. Nararamdaman ko ang titig niya at sa bawat tawa ni na Ina at Dato Lumawig ay lalo lang akong nahiya. Gusto ko sanang sumabat at sabihing nagbibiro lang sila. Pero tila nawalan ako ng boses sa tindi ng pagkailang. Paglabas namin ng kubo ni Dato Lumawig ay sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin. Naunang maglakad si Ina sa amin para daw makapag-usap kami ng kaming dalawa lang. Halatang tinutokso niya pa rin kami. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang palamigin ang pakiramdam ko na kanina pa tila nagbabaga. Habang naglalakad ay napalingon ako kay Mateo. Napansin kong diretso lang ang tingin niya sa daan, ngunit may tipid na ngiti sa kanyang mga labi. Pagpasensyahan mo na si Ina. Pati na rin si Dato Lumawig. Hindi ko inaasahang sasabihin niyang mga bagay na yun. Hindi, ayos lang. Natuwa nga ako sa kanila eh. Yung mga sinabi mo kanina, seryoso ka ba doon o napilitan ka lang? Dahil kaharap mo ang aming dato. Mayumi, hindi ako sanay magsinungaling. Lalo na sa harap ng mga taong iginagalang ko. Lahat ng sinabi ko tungkol sa'yo, totoo yun. Hindi kita pinupuri dahil kailangan, kundi dahil yun ang nakikita ko at nararamdaman ko. Masyado kang direkta magsalita. Hindi kami sanay sa ganyan dito. Pasensya na. Pero mas mabuti na ang tapat, di ba? Ngumiti lang ako at nagpatuloy kami sa paglalakad. Hindi na rin kami nag-usap hanggang sa makarating sa tapat ng hagdan ng aming kubo. Bago siya pumasok sa kanyang silid ay lumingon siya ulit sa akin. Nagpasalamat siya at binigyan ako ng matamis na ngiti. Naiwan naman akong nakatayo sa labas, nakatingin sa bituin at sa unang pagkakataon hindi ko na mapigilan ang pagkurba ng ngiti sa aking mga labi. Ngunit kaagad itong napawi nang ipaalala ko sa aking sarili na hindi ako maaaring umibig sa kanya. Dahil hindi naman totoong may nararamdaman siya sa akin.
Ang lahat ng ito ay dahil lang sa gayuma. Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip para kay Mateo. Pero para sa akin, bawat tawa niya ay paalala ng kasalanang ginagawa ko. Isang araw ay tinuran ko siyang maghabi ng banig. Kuryoso raw kasi siya sa ginagawa ko at gusto niya itong matutunan. Kaya naman pinagbigyan ko siya. Ganito ba? Tama ba tong ginagawa ko? Masyadong mahigpit ang hila mo, Mateo. Mapupunit yan. Paano ba kasi? Akin na nga. Ayusin natin ang posisyon ng daliri mo. Ayan, ganito oh. Mayumi, Hmm? bakit lalong gumaganda ang mga mata mo kapag seryoso ka? Huwag kang malandi, Mateo. Hindi mo matatapos ang banig na yan. Pulang-pula na naman ang mukha mo. At ikaw, tinutokso mo na naman ako. Aba, mukhang masaya ang pag-aaral dito Lana, Mateo, sigurado ka bang ang paghabi lang ng banig ang nais mong matutunan? Dahil sa itsura nyo ngayon, mukhang ibang bagay na ang inyong pag-aaralan. Lana, ano ka ba? Huwag kang magbiro ng ganyan. Napansin ko na may kakaiba kay Lana ng araw na yon. Nakasuot siya ng mas maikling tapis kaysa sa dati. At sadyang nakalugay ang mahaba at makintab niyang buhok. May bitbit naman siyang basket ng mga prutas. Pasensya na, natutuwa lang ako sa inyo. Bakit ka narito? Ang akala ko hindi ka maghahappy ngayon dahil nais mong magpahinga. Pupunta sana ako sa Batis pero nakita ko ang gwapong bisita mo. Hindi pa pala tayo formal na nakakakilala. Ako si Mateo. Kilala ka na ng buong tribo namin. Ako si Lana. Alam mo, Mateo, kung nahihirapan ka kay Mayumi, masungit kasi yan. Pwede kitang turuan ng ibang bagay. Mas magaling akong magturo. Hinawakan ni Lana ang braso ni Mateo. Kunyari ay tinitingnan ang mga kalyo nito. Ayoko naman itong bigyan ng mali siya. Ngunit kilala ko ang kaibigan ko. At alam ko kung ano ang ginagawa niya. Ramdam ko ang biglang pag-akyat ng dugo sa ulo ko. Hinigpitan ko ang hawak sa pandan na ginagawa ko hanggang sa bumaon ang kuko ko sa palad ko. Lana, marami pa kaming gagawin. Sandali lang naman, Mayumi. Huwag kang madamot. Mateo, bukas ay maliligo ang mga dalaga sa talon. Baka gusto mong sumama. Mas masaya doon kaysa dito sa nag-hobby ka lang ng banig. Ano? Sige na, sumama ka na. Masaya ron, pangako. Pero... Lumingon sa akin si Mateo. Tila naghihintay ng reaksyon ko. Ang inis ko naman ay nauwi sa paninikip ng dibdib. Tumayo ako at basta na lang binitawan ang mga gamit ko. Sumama ka kung gusto mo, Mateo. Tutaan, bisita ka naman dito. Mayumi, sandali. Mateo, saan ka pupunta? Susundan ko si Mayumi. Kailangan namin mag-usap. Hayaan mo na yon. Lalamig rin ang ulo nun. Samahan mo na lang ako sa Batis. Pasensya na. Pero kailangan ko talaga siyang makausap. Maiwan na kita dito, Lana. Sa totoo lang, gusto kong bumalik at hilahin ang buhok ni Lana. Pero mas nangibabaw ang takot sa loob ko. Natatakot ako. Hindi lang dahil baka maagaw ni Lana ang atensyon ni Mateo, kundi dahil sa katotohanang mas lalong nagiging totoo ang nararamdaman ko para sa lalaking dapat ay gagamitin ko lang. Kinagabihan ay hindi ko kinausap si Mateo habang naghahanda ng hapunan. Ramdam ko ang pagsunod-sunod ng tingin niya sa akin. Galit ka pa ba? Hindi, Buong araw mo akong hindi kinausap eh. ayos na ako. Mayumi, hindi ako sasama sa talon bukas. Hindi mo kailangang magselos kay Lana. Wala akong pakialam sa ibang dalaga rito. Hindi ako nagsiselos. Sinungaling. Mas gusto ko rito. Mas gusto kong kasama ka kahit sungitan mo pa ako maghapon. Tinitigan ko siya.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa dingding na kawayan ay kitang-kita ko ang katapatan sa ekspresyon niya. Pero sa likod niya ay nakita ko ang mukha ni ina na tila nagpapaalala sa akin na huwag mahuhulog kay Mateo. Kinabukasan ay maagang umalis si ina para kumuha ng mga ugat kahoy sa kabilang bundok. Naiwan kaming dalawa ni Mateo, pero hindi naging payapa ang umaga dahil sa hindi inaasahang bisita. Mayumi, kukuha lang ako ng tubig. Bilisan mo lang, malapit na tayo magtanghalian. Oo, saglit lang ako ha. Sige. Ngunit lumipas ang 20 minutos pero wala pa rin si Mateo. Kinabahan ako. Hindi malayo ang ilog pero madulas ang daan. Kaya naman mabilis akong lumabas ng kubo para sundan siya. Pero bago pa ako makarating sa ilog ay narinig ko na ang tawa ni Lana. Sumilip ako sa likod ng malaking puno ng balete. Nakita kong nakatayo sa may mababaw na bahagi ng ilog si Mateo at nasa harap niya si Lana. Nabasa ang tapis at nakadikit pa sa kanyang katawan. Kunwari ay natisod siya at nakahawak ng mahigpit sa mga bisig na Mateo. Nako, Mateo, buti na lang nasa lubo ako. Mag-ingat ka. Ang dulas pala dito, no? Ayos ka lang ba, Lana? Medyo sumakit ang paa ko. Baka pwedeng tulungan mo muna ako makaupo doon, no? Sa malaking bato. O baka gusto mong hilutin mo ng kaunti. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako mula sa pinagtataguan ko at padabog na naglakad patungo sa kanila. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng ganong klaseng galit. Pero higit na nagagalit ako sa sarili ko dahil hindi naman ako dapat magselos. Mukhang kailangan mo ng totoong manghihilot, Lana. Mayumi? Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang. Lana, kung masakit ang paa mo, dadalhin kita kay ina. Alam mo namang mahusay siya sa pag-aayos sa mga balikong buto. Masyado namang mainit ang ulo mo, Mayumi. Nagpapatulong lang naman ako sa bisita mo. Napakakisig kasi. Mahirap hindi mapansin. Ganun ba? Hindi habang buhay ay madadaan mo siya sa masamang tingin, Mayumi. Darating ang gabi na maghahanap siya ng init na hindi mo kayang ibigay. Binigyan muna niya ng matamis ng ngiti si Mateo bago niya kami tinalikuran. Binalot kami ng katahimikan ni Mateo. Nakatitig lang ako sa umaagos ng tubig. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso ko. Mayumi, wala lang yung naabutan mo. Huwag mo sanang bigyan ng ibang kahulugan yun ha. Siya ang lumapit, hindi ako. Alam ko. Ngunit nakakainis lang na ganun siya. Bakit ka ba naiinis? Wala. Dahil ba natatakot kang may ibang makakakuha ng atensyon ko? Hindi naman sa ganun. Hindi kita iiwan para sa kanya o para sa kahit sino. Ikaw lang ang dahilan kung bakit gusto kong manatili dito. Ikaw lang, Mayumi. Sa sandaling yon ay parang gumuho ang mundo ko. Dapat ay masaya ako sa inamin niya. Ngunit hindi ko magawang magdiwang. Lalo't nagpapaalala lang ito sa akin na bawat matamis na salitang binibitawan niya ay bunga ng lason na nasa dugo niya. Mayumi, ba't hindi ka nagsasalita? Galit ka pa rin ba? Hindi ako galit. Pangako, hindi na ako lalapit at makikipag-usap kay Lana o sa kahit na sinong dalaga dito sa tribo nyo. Hindi mo kailangan gawin yan. Alam ko, pero gagawin ko ito para sa'yo. Para sa ikakatahimik ng loob mo. Halika na. Bumalik na tayo sa kubo para mananghalian. Hinahapunan ay naging maingay ang buong nayon. Dumating na kasi si Mang Tasyo kasama ang mga kalalakihan na sinabi niyang dadalhin niya sa aming tribo. Nakatayo sila ng tuwid habang hila-hila ang lubid. Pero hindi ang mga dala nilang sako ng asin o mga rolyo ng makukulay na tela ang nagpatigil sa mundo ng mga kababaihan sa tribo namin. Mas mahalaga sa kanila ang mga lalaki na pagpipilian nila
upang gawing punlaan. Naglabasan ang mga dalaga mula sa kani-kanilang mga bahay. Nag-aayos ng buhok, humahaplos sa mga bewang at may mga tinging tila na nunuri ng mga kagamitan. Pero ang totoo, sa mga estranghero sila nakatingin. Unang-unang lumapit sa kanila si Lana na mukhang sabik na sabik mamili ng lalaki. Habang papalapit ang mga lalaki ay napansin ko ang unti-unting pagbabago sa kanilang mga muka. Noong una ay bakas ang pagod at kaba sa kanilang mga mata. Pero nang magsimulang lumapit ang mga katribo ko at nang magsimulang humaplos ang hangin na dala ng kanilang presensya ay tila naging estatwa ang mga lalaki. May isa pa nga na muntik nang mabitawan ang bitbit niyang sako dahil sa pagkamangha. Alam kong bukod sa magaganda ang mga dalaga sa aming tribo, ginamitan rin nila ng kapangyarihan ang mga lalaki upang mahipnotismo ang mga ito. Walang kaalam-alam ang mga binatang ito na kailanman ay hindi na sila makakalabas ng aming tribo. Maraming salamat, Tasyo. Wala pong anuman, Dato Lumawig. Eksakto ang dating ninyo. Mahusay ang mga bayad na dala mo ngayon. Siyempre naman. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ako marunong bumali ng pangako. Maasahan kang tunay. Halika sa aking kubo at naroon ang mga gantimpalang ginto para sa iyo. Salamat. Nagtaka ako sa aking narinig. Kaya naman nang mahagip ng aking paningin si ina, ay mabilis ko siyang nilapitan at kinausap. Ina, alam ba ni Mang Tasyang tungkol sa paghahanap natin ng mga punlaan? Oo, Mayumi. Matagal na nating kapanalig ang matandang yon. Alam niya kung ano ang kailangan ng ating dugo para hindi tayo maubos. Ibig sabihin, sinadya niyang dalhin ang mga kalalakihan dito. Kapalit ng gantimpala mula kay Dato Lumawig. Ganun na nga. Hindi ako makapaniwalang magagawa to ni Mang Tasyo. Ang akala ko mabuti siyang tao. Mabuti? Hangal ang matandang yon. At sa totoo lang, halos wala nang natitirang mabuting tao sa kapatagan. Lahat sila ay mga sakim at mabilis masilaw sa kayamanan. Kaya nilang traidorin ang isa't isa para sa ilang pirasong ginto. Huwag mo na akong irapan, Mayumi. Hindi na ako magpapapansin kay Mateo dahil may nakuha na akong sariling punlaan para sa ritual. Hindi kita pinagsaselosan. Huwag ka nang magkaila. Ramdam na ramdam ko ang selos mo tuwing nilalapitan ko si Mateo. O siya, maiiwan ko na muna kayo. Ang kapal talaga ng mukha ng Lana na yon. Halata namang ginagalit ka niya. Huwag niyo na lang po siyang pansinin. Anong klase siyang kaibigan? Hindi talaga siya maaaring magwagi. Hindi pa nga siyang reyna? Parang kung sino na umasta. Paano pa kaya kung siya na ang magiging reyna? Tsak akong lalong tatayog ang lipad niyan at baka tapak-tapakan niya tayo. Hindi naman po siguro. Palabiro lang sila na. At oo, may pagkamalita. Ngunit kilala kong kaibigan ko. Hindi mo siya kaibigan. At alam mo sa sarili mo na hindi kanya tinuturing na kaibigan. Isang katunggali ang tingin niya sa'yo. Bahala na po siya. Tsak akong gagamitin na niya mamayang gabi ang kanyang napiling punlaan. Lahat ng mga dalaga sa ating tribo ay isasagawa na ang ritual mamaya. Kaya anak, kailangan mo na rin kumilos. Po? Ikaw ang unang nakatagpo ng punlaan sa inyong lahat. Kaya dapat lang na ikaw rin ang mauunang magdalang tao. Hindi ka maaring magpahuli. Pero Mamayang gabi ay dadalhin mo si Mateo sa kuweba. Magniniig kayo. Gagamitin mo na siyang punlaan at lalabas ka sa kuwebang yon na nagdadalang tao. Maliwanag? opo, ina. Kinahapunan ay nagdesisyon akong puntahan si Dato Lumawig. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko habang naglalakad patungo sa kubo niya. Kanina pa ako hindi mapakali. Sa bawat hakbang ko, mukha ni Mateo ang nakikita ko. Yung mga mata niyang puno ng tiwala. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang gamitin ang tao para lang sa isang ritual.
Hindi ko kayang gawin siyang punlaan. Bahala na kung anong mangyari, pero ayoko na ring maging reyna kung ganito ang kapalit. Ipapaliwanag ko ito kay Datu Lumawig at umaasa kung maiintindihan niya ang desisyon ko. Napatigil ako nang matanaw ko ang kubo. Bukas ang pinto. Pero bago pa ako makatawag ay narinig ko ang boses ng aking ina. Nagtaka ako. Ano ang ginagawa niya roon? Dahan-dahan akong lumapit at sumandal sa dingding. Sumilip ako sa siwang ng kawayan at palihim na pinakinggan ang kanilang pag-uusap. At ang mga narinig ko nung hapon na yun ang bumago sa buhay ko. Kailangan niyang maluklok sa trono. Wala na ang maaari pang maging reyna, kundi si Mayumi lang. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Buong buhay ni Mayumi ay itinanim ko na ito sa kanyang kaisipan na siya dapat ang magiging susunod na pinuno ng ating tribo. Mula sa kanyang pagkabata ay inihanda ko na siya para dito. Alam ko. At malaki ang pasasalamat ko sa iyo dahil hindi mo siya pinabayaan. Si Mayumi lang ang tanging paraan para maipagpatuloy ang dugo ko sa trono. Ngunit hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako. Paano kung dumating ang araw, malaman niya ang totoo? Paano kung malaman niyang pinagtaksilan natin ang namayapa kong asawa? Walang makakalam sa ating lihim, Luwalhati. Dadalhin natin ito hanggang hukay. Oo, dapat lang. Dahil hindi ako mapapatawan ng aking anak sa oras na malaman niya na ang lihim natin. Anak natin. Kaya kailangan gawin natin ang lahat upang siyang maluklok sa pwesto. Parang gumuho ang lupa sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko magawang paniwalaan na si Datu Lumawig pala ang totoo kong ama. At si ina, paano niya nagawang pagtaksilan ang aking ama? Sa pagkakaalam ko, hindi nagkaroon ng ibang asawa si Datu Lumawig. Mula nung namatay ang una niyang asawa, maraming taon na ang nakalilipas. Ang sabi ni ina, ay mas gusto raw itoon ni Datu Lumawig ang kanyang atensyon sa pamamalakad ng aming tribo. Kaya labis akong nagulat sa aking nalaman. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Buong lakas kong itinulak ang pinto at hinarap sila. Anong inyong sinabi? Mayumi, kanina ka pa ba riyan? Anong ginagawa mo rito? Kaya pala gustong gusto mo akong maging reyna. Hindi dahil sa kapakanan ng tribo, kundi dahil sa pansarili ninyong kasalanan. Anak, makinig ka. Huwag niyo akong tawaging anak. Buong buhay ko tiningala at nirespeto ko kayo bilang isang pinuno. Ngunit hinayaan niyo akong mabuhay sa kasinungalingan. Anak, patawarin mo kami. Hindi namin gustong saktan ka. Ngunit sadyang may mga bagay talaga na mas mabuti kung hindi mo na lang malalaman. Kagaya ng kung sinong tunay kong ama. At ang kataksilan mo sa iyong sariling asawa. Huwag mo na sana akong husgahan. Nagmahal lang ako. At isa pa, ginawa ko naman ang lahat upang maitama ang mga pagkakamali ko. Paano mo ito itinama? Sa pamamagitan ng pagtago ng katotohanan sa akin. At sa pagpilit sa akin na gawin ang lahat upang maging reyna. Mayumi anak, kailangan mo itong gawin. Kailangan mong ituloy ang plano natin kay Mateo para ito sa hinaharap mo at ng ating tribo. May alam akong ritual upang masiguro magdadalang tao ka ng kambal. Natutunan ko ito mula sa ating mga ninuno. Ito ay isang klase ng ritual na tanging mga pinunong kagaya ko lamang ang may alam. Ito ba ang ritual na sinasabi ng aking ina? Na natutunan raw niya mula sa isang sinaunang babaylan. Kung gayon ay sa iyo niya pala ito natutunan. Oo. Matagal na panahon ko na itong inihanda para sa iyo. Tiningnan ko silang dalawa. Ang taong iginagalang ng lahat sa aming tribo at ang aking ina na pinagkatiwalaan ko. Pareho silang nakikiusap sa akin dahil nakasalalay sa akin ang katuparan ng kanilang pangarap. Huminga ako ng malalim at pinilit pakalmahin ang sarili ko.
Pinahid ko ang luha sa pisngi ko at tumitig ng diretso sa kanila. Sige, Totoo ba ang tinuran mo, anak? gagawin ko. Itutuloy kong ritual kay Mateo. Magiging reyna ako gaya ng gusto niya. Salamat, anak. Hindi tayo bibigoan ng ating anak. Salamat, Mayumi, anak. Maintindihan mo rin kami balang araw. Tumalikod na ako bago pa nila makita ang pag-aalinlangan sa aking mga mata. Wala silang kaalam-alam na binilog ko ang mga ulo nila. Pinaniwala ko sila sa isang kasinungalingan. Mahirap para sa akin na lokohin ang sarili kong mga magulang. Ngunit kailangan kong gawin ang tama. Mabilis akong umuwi sa aming kubo at sinalubong ako ni Mateo na sobrang tuwang makita ako. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka galing? Sa kubo ni Data Lumawik. Anong ginawa mo doon? Pinatawag ka ba niya? Hindi na mahalaga yon. Ngunit may pupuntahan tayo mamayang gabi. Saan? Pupunta tayo sa kagubatan. Bakit? May mahalaga tayong gagawin. Huwag ka na lang magtanong at magtiwala ka na lang sa akin. Siyempre naman. Alam mo naman kung gaano kalaki ang tiwala ko sa'yo. Kinagabihan ay tuwang-tuwa si ina at halata ang pagkasabik sa kanyang mukha. Paglabas namin ng pinto ay naroon siya. Nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Tila isang anino sa dilim. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang magkabila kong balikat. Ramdam ko ang higpit ng yakap niya. Pati na rin ang panginginig ng boses niya nang bumulong siya sa tenga ko. Salamat, Mayumi. Alam mo ang nakasalalay dito. Para sa ating lahat ito. Hindi niyo na po kailangang paulit-ulit na sabihin sa akin ito, ina. Nakatatak na ito sa aking isipan mula pagkabata. Pinapaalala ko lang sa'yo. Alam mo na ang gagawin mo, hindi ba? Opo, hindi ko ito nakakalimutan. Mahusay. Kung gano'n ay umalis na kayo at magtungo sa kuweba. Lumapit ako kay Mateo at sinenyasan siya na pumasok na sa kagubatan. Nauna akong maglakad at kaagad naman siyang sumunod sa akin. Tahimik lang kami habang binabaybay ang masukal na kagubatan. Tanging ang kaluskos ng mga tuyong dahon at ang huni ng mga kuliglig ang naririnig namin. Ngunit nagtaka siya nang huminto ako nang makarating kami sa gitna ng kagubatan, kung saan mas makapal ang mga puno. Bakit ka huminto? May problema ba? May kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngunit umaasa akong maiintindihan mo ako. Ano ba yung Mayumi? Kinakaba naman ako sa'yo eh. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Mateo, hindi totoo ang nararamdaman mo para sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ginayuma ka ni ina. May hinalo siya doon sa likidong pinainom niya sa'yo nung ginagamot niyang sugat mo. At bakit naman niya ako gagayumahin? Ano ang dahilan niya? Dahil kailangan ka namin. Ginagamit lang kita bilang punlaan. Punlaan? Ito ay upang paramihin ang lahi namin. At para maging reyna ko ng aming tribo. Teka lang. Naguguluhan ako. Lahi kami ng mga aswang, Mateo. May basbas kami ng itim na salamangka mula sa aming anito. Ang mga dalagang katulad ko ay hindi pa mga ganap na aswang. Ngunit magiging aswang rin kami sa oras na magdalang tao kami. Kung napapansin mo, walang mga lalaki sa tribo namin bukod kay Data Lumawik. Ito ay dahil namatay ang mga kalalakihan namin sa isang digmaan. At kailangan namin ng mga lalaking tulad mo para hindi maubos ang mga kauri namin. Punlaan? Ibig sabihin, gumagamit kayo ng mga kalalakihan upang mabuntis at paramihin ang lahi niyo? Tama ka. Ngunit hindi ko kayang gawin to sa'yo. Hindi ko itutuloy ang plano ni ina. Tutulungan kitang tumakas. Bakit? Anong bakit? Bakit mo ako tutulungan? Magtataksil ka sa inyong lahi para sa akin? Nais ko lang gawin ang tama.
Inasahan ko ang gulat o takot sa mukha niya. Pero laking gulat ko nang makita ang kanyang ngiti. Napansin kong may dinukot sa kanyang bulsa. Isang maliit na medalyong tanso na may mga nakaukit na kakaibang simbolo. Alam ko, Mayumi. Matagal ko nang alam na mga aswang kayo. Alam mo, Oo. Pero hindi ko alam ang tungkol sa paghahanap niya ng punlaan. Ang alam ko lang ay pinamumugaran ng mga aswang ang kagubatang ito. ano yung dala mo? Hindi ako tinablan ng kayuman niyo. May dala akong agimat. Isa itong pangontra sa aswang at sa itim na kapangyarihan niyo. Ano? Nakuha ko ito mula sa isang matandang albularyo na naging kaibigan ko. Ang totoo niyan, nandito ako sa gubat dahil gusto kong pag-aralan ng mga tribo niyo. Gusto kong patunayan na totoo ang mga kwento tungkol sa inyo. Sinadya mong pumunta dito at ibuwis ang buhay mo? Kahit alam mong pinamumugaran ito ng mga aswang? Oo. At siguro nga, baliw ang tingin ng iba sa akin. Kasi bakit ko nga ba naman itataya ang buhay ko para sa ganitong klaseng bagay? Pero totoo, nandito talaga ako para pag-aralan ang lahi niyo. Bakit? Mahirap ipaliwanag ito sa iyo. Pero lumaki ako na naririnig ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Kaya naman interesado talaga ako sa lahi niyo. May mga taong naniniwala at hindi naniniwala sa inyo. Kaya gusto kong patunayan sa kanila na totoo ang mga aswang. Plano kong gumawa ng isang libro na maglalahad ng mga ebidensya tungkol sa mga aswang. Libro? Ano yun? Basta, mahirap ipaliwanag. Pero nagpunta talaga ako dito upang mag-aral at magsaliksik. At ngayon ay nasa panganib ang buhay mo. Nang dahil dito sa ginagawa mo. Umaarte lang ako sa harap ng ina mo. Pero hindi ko inaasahan to. Na ano? Hindi ko inaasahan na totoo magkakagusto ako sa'yo sa kabila ng lahat ng to. Ano? Alam ko, puro dilim lang ang makikita ko rito. Pero habang kasama kita, napagtanto ko na iba ka sa kanila. May espesyal sa'yo, Mayumi. At hindi ko nararamdaman ito dahil sa gayuma. Totoong nagkakagusto na ako sa'yo. Nakatitig lang ako kay Mateo. Pakiramdam ko ay tumigil ang mundo ko. Ito ang unang beses na naramdaman ko ang ganitong bagay at hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Ni hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Mateo, tigilan mo to. Alam nating dalawa kung anong ginawa ni Ina. Hindi to totoo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa'yo? Hindi tumalab ang gayuma ng nanay mo. Kahit wala ang kung ano-anong ritual na yan, nandito pa rin ako. Nandito ako kasi gusto ko. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Alam kong bago para sa'yo ang lahat ng ito. Pero Mayumi, bigyan mo sana ako ng pagkakataong patunayan ang sarili ko sa'yo. Sa gabing yun ay sinabi ni Mateo sa akin ang naging karanasan niya. Matagal na pala niyang pinag-aaralan at sinasaliksik ang tungkol sa mga aswang. Kung saan saang lugar na siya nakarating upang makakuha ng impormasyon tungkol sa aming lahi. Hanggang sa makarating siya sa aming kagubatan. At ang nagturo sa kanya dito ay si Mang Tasyo. Ang tagapatag na matagal nang pinagkakatiwalaan ng aming tribo. Sigurado po ba talaga kayo may mga aswang dyan? Oo nga, hindi kita niloloko. Pero sigurado ka bang itutuloy mo ang pagpasok mo dyan ng mag-isa? Opo, matagal ko na rin po kasing hinihintay ang pagkakataong ito. Ang tibay rin naman pala ng loob mong bata ka. Hindi ka yata marunong makaramdam ng takot eh. Hindi naman po sa ganoon. Siyempre nakakaramdam din po ako ng takot. Pero gusto ko kasi talagang matapos tong research ko eh. Aanhin mo naman yung research mo kung mapapatay ka ng mga aswang. Hindi ka rin makakagawa ng libro. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako tutuloy. Pero ang sabi nyo, ilang beses nyo na po silang nakaharap. At hindi naman nila kayo sinasaktan, di ba? Oo, yun ay dahil napapakinabangan nila ako. Negosyo ang pinupunta ko doon. Pakikipagkalakan. May dala naman po akong agimat bilang panlaban sa mga aswang.
Siguro na may makakatulong ito sa akin kahit papano. Ay nako, ang mga kabataan talaga ngayon, mapupusok. Wala sa lugar ang tapang. Sinasabi ko sa'yo, masukal ang kagubatan yon. Puno ito ng misteryo. Hindi naman po ako magtatagal doon. Kung hindi na talaga kita mapipigilan, bahala ka. Basta't magdoble ingat ka ha. Huwag mong ilalayo sa'yo ang agimat mo. Dalhin mo na rin ito. Patalim? Oo. Pero hindi lang yan isang ordinaryong patalim. Binditado yan. Pagontra sa aswang. Huwag mo rin niyang ilalayo sa'yo. Kasi hindi mo alam kung kailan mo yan kakailanganin. Maraming salamat po, Mang Tasyo. Ito po pala ang perang pinangako ko sa inyo bilang kabayaran sa tulong nyo. Eh, salamat dito. Sige, ingat ka. Ang akala raw niya ay magiging madali lang ang susuungin niya. Wala naman daw talaga siyang planong magtagal sa kagubatan. Dapat ay lalabas na siya doon bago pa magdilim. Ngunit sadyang masukal at nakakalito ang kagubatan. Kaya naman nahirapan siyang lumabas nang makalimutan niya ang daan. Inabutan siya ng gabi at mas lalo na nga siyang nahirapang umalis dahil hindi niya na makita ang daan. Habang nagpapahinga siya sa ilalim ng isang malaking puno ay nakarinig siya ng mga kaluskos. Anong nangyari sa binti mo? Totoo bang hinabol ka talaga ng isang mabangis na hayop? Oo, totoo yun. May narinig akong mabigat na yabag sa likuran ko. Nung una, akala ko hangin lang. Pero nung lumingon ako, may nakita akong mga matang kulay dilaw sa dilim. Isang ligaw na baboy ramo o baka mas malaki pa ron. Hinabol ka nito? Oo. Tumakbo ako nang hindi tumitingin sa dinadaanan ko. Hanggang sa sumabit ako sa mga tinik, nadapa sa mga ugat ng puno. Doon ko nakuha tong sugat na to nang tumama ako sa matalas na bato. Halos maubusan na ako ng hininga. Pero buti na lang, may makitin na siwang sa pagitan ng mga bato na hindi siya kasya. Doon ako nagtago hanggang sa mawala ang ingay. Paglabas ko, narinig ko ang agos ng tubig. Sinundan ko lang yun hanggang sa nakarating ako sa batis. At doon mo na nga ako natagpuan. Kung gano'n ay nagsasabi ka nga ng totoo, naniniwala ako sa'yo. Maraming salamat sa tiwala, Mayumi. Makakaasa kang hindi kita lolokohin. At sa totoo lang, sa puntong ito ay wala na akong pakialam sa pag-aaral na gusto ko sanang gawin. Ang gusto ko na lang ay makaalis dito. At yun ang gagawin ko. Tutulungan kitang makaalis dito ngayong gabi mismo. Pero gusto kong umalis dito nang kasama ka. Ano? Hindi ito ang buhay na nararapat para sa'yo, Mayumi. Kahit hindi man matuloy ang ritual ngayong gabi, alam kong pipilitin ka pa rin nilang maghanap ng ibang lalaki na gagawin mong punlaan. At hindi ko hahayaang mangyari to. Narito na sa kagubatan ito ang buhay ko, Mateo. Hindi ko alam kung paano mabuhay sa labas ng aming tribo. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Ngunit, Alam kong isang napakalaking desisyon ang nais kong gawin mo. At alam ko rin hindi ito madali para sa'yo. Pero magtiwala ka lang sa akin. Pangako, hindi kita pababayaan. Bibigyan kita ng mas maayos na buhay. Yung klase ng buhay na karapat-dapat sa'yo. Hinawakan niya ang mga kamay ko at tiningnan ang aking mga mata at nakita ko ang kanyang sinseridad. Aminado akong napupuno pa rin ng takot at pangamba ang dibdib ko nung oras na yon. Bagaman gusto kong sumama sa kanya, hindi ko sigurado kung eto nga ba ang tamang desisyon. Hindi ko alam kung anong magiging buhay ko sa labas ng kagubatan. Alam ko ring ibang-iba ito sa simpleng nayon na kinalakihan ko. Mahihirapan akong makibagay sa mga tagapatag. At isa pa, sa kabila ng galit ko para sa aking ina, hindi ako sigurado kung kaya ko ba siyang iwan. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, ay nakarinig na kami ng mga kaluskos. Sabay kaming napalingon sa aming likuran at nagulantang sa aming nakita. Ina? Dati lumawig. Sinundan nila tayo. Huwag kang kakabahan. Kakausapin ko sila. Magiging maayos ang lahat. Nakikita mo ba ang galit sa mga mata nila? Anong ginagawa ninyo dito? Akala mo ba talaga ay naniniwala ako sa mga tinuran mo?
Anong ibig mong sabihin, ina? Matanda na ako, Mayumi. Kaya't hindi mo na ako maluloko. Isa pa, ako ang iyong ina. Kaya kilalang kilala na kita. Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Hinayaan lang kitang mag-isip na nalinlang mo ako. Pero ang totoo, may plano na ako. May plano na kami ng iyong ama. Hindi ko siya ama. Kailan naman ay hindi ko ituturing na ama si Dato Lumawig. Nilinlang niyo ako. Ikaw, Matyo. Ikaw ang lumaso sa isipan ng aking pinakamamahal na anak. Sinabi na hindi mo ako anak. At walang kasalanan si Mateo dito. Hindi niya binilog ang utak ko. Nag-iba ka mula nang makilala mo ang binatang ito. Isang malaking pagkakamali na hinayaan ka naming mapalapit sa kanya. Isang punlaan lang dapat na maging papel niya sa buhay mo at sa ating tribo. Ngunit, naging mahina ka, Mayumi. Hinayaan mong madaig ng iyong puso ang iyong kaisipan. Hinayaan mong lasunin niya ang isip mo. Hindi totoo yan. Walang naglason sa isip ko. Ako mismo ang nakaisip ng lahat ng ito. Napagtanto ko sa sarili ko na mali ang ginagawa ng tribo natin. At hindi ito ang buhay na nais ko para sa aking sarili. At anong klaseng buhay ang nais mo? Kasama ang lalaking yan? Magkaiba ang mundo ninyo. At ang mundo nila ay marumi at makasalanan. Hindi ba't mas makasalanan tayo kung tutuusin? Ginagamit natin ang mga inosenteng tao upang paramihin ang ating lahi. Hindi ako papayag na talikuran mo ang iyong tungkulin para lang sumama sa isang tagapatag. Kung kailangang dumanak ang dugo para manatili ka, gagawin namin. Tapusin na natin si Mateo. Hindi na siya maaaring saktan. Kapag wala na lalaking ito, itutuloy na natin ang ritual. May bihag kami lalaki sa kampo. Siya ang gagamitin naming punlaan para sa'yo. Ang malaga, magpatuloy ang ating lahi kahit ayaw mo pa. Mga wala kayong puso! Lalong tumindi ang takot ko nung oras na yon. Nakita ko kasi sa kanilang ekspresyon na nakahanda talaga silang paslangin si Mateo upang maisagawa ang kanilang masamang plano. Naramdaman ko naman ang kamay ni Mateo sa balikat ko. Inilayo niya ako ng bahagya para siya naman ang humarap sa kanila. Wala na ang takot sa mga mata niya at napalitan ito ng matigas na determinasyon. Hindi ko hayaang mangyari yan. At sino ka naman para sumalungat sa amin? Hindi niyo siya pag-aari. At lalong hindi niyo ako mapapatay ng ganong kadali. Matapang ka. O mas tamang sabihin na nagtatapang-tapangan ka lang. Ngunit pasensya ka na. Wala ka na magagawa upang pigilan mangyari ang nakatakda. Kung kinakailangan kong lumaban para sa kalayaan namin, handa akong mamatay rito. Pero sisiguraduhin kong hindi niyo ako makukuha ng buhay. Mateo, hindi mo to kailangan gawin. Ako ang lalaban sa kanila. Hindi kita maaari pabayaan na lang na makipaglaban sa kanila. Tutulungan kita. Sabay natin silang harapin. Ngunit, Kaya ko, Mayumi. Kakayanin ko. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin. Hindi ito ordinaryong simoy ng gabi. Ito ay amoy bulok na karne na hinaluan ng malansang dugo. Napansin kong nagsimulang manginig ang balat ni Ina at Dato Lumawig. Nakarinig ako ng mga tunog na nababasag na buto at habang humahaba ang kanilang mga daliri at nagiging matutulis na kuko. Samantala, nagliyab naman na parang baga ang mga mata ni Ina. Halos hindi ko na siya makilala ng dahil dito. Naging kulay abo ang kanilang balat at naging tuyot na parang balat ng ahas. Mula pa lang noon ay alam ko ng mga aswang sila. Pero ito ang unang beses na nakita ko sila sa ganoong anyo at hindi ko maikakaila na nakaramdam ako ng takot para sa sarili kong mga magulang. Oh, aswang? Tunay nga mga aswang sila. sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mga lahing aswang ang tribo namin. Matagal na panahon kong hinahanap ang mga aswang para patunayan totoo sila. Pero ngayon nasa harap ko na sila mismo. Alam ko, maging ako ay tumataas din ang balahibo habang pinagmamasdan sila. Dito ka lang sa likod ko, Mayumi. May dala kang patalim? Ito yung sinabi ko sa'yo kanina na binigay sa akin ni Mang Tasyo. Isang binitadong patalim na kayang labanan ang mga aswang. Kaya dito ka lang sa likod ko.
Gagawin ko ang lahat upang mapatumba sila. Hindi, Mateo. Magkasama tayo rito. Ano? Sigurado ka? Pero mga magulang mo sila. Pero kailangan kong gawin ang tama. Unang sumugod si Dato Lumawig. Hindi na siya tumatakbo at parang lumilipad na siya sa bilis ng kanyang kilos. Sa isang iglap ay nasa harap na siya ni Mateo at iwinawasiwas ang kanyang mahahabang kuko. Muntik nang mahagip ang leeg ni Mateo kung hindi niya agad naharang ang kanyang benditadong patalim. Nagkaroon ng mga kislap ng apoy nang magtama ang kuko at ang bakal. Hayop kang lalaki ka! Mayume! Gumising ka nga! Papaslangin ng lalaking itong sarili mong ama! Hahayaan mo lang ba siyang saktan ang pinuno ng ating tribo? Huwag kang makikinig sa kanya! Manahimik ka! Hindi kita hahayaang lasunin ang isip ng anak ko! Magbabayaran mo ang lahat ng ito, Mateo! Papaslangin kita, Mateo! Sumugod sa akin si ina, ngunit imbes na kalmutin ako, ay tinangka niya lang akong hablutin sa braso para ilayo kay Mateo. Muntik na akong bumagsak sa lupa nang dahil sa ginawa niya. Mabuti na lang at hindi ako nawala ng balanse. Umalis ka riyan, Mayumi! Para sa iyo ang ginagawa namin! Malang araw ay mapagtatanto mo rin. Tama ang ginagawa namin. At pasasalamatan mo kami dahil tinulungan ka namin ituwid ang mga desisyon mo sa buhay. Mayumi, pakiusap. Huwag ka na magpapamanipula sa kanila. Hindi sila mabubuting mga magulang. Ginagamit ka lang nila. Tumahimik ka! Hindi ito para sa akin. Hindi na ako magpapaninlang sa inyo. Buong buhay ko hinayaan ninyo akong paniwalaan ang mga kasinungalingan ninyo. Ngunit ngayon, tapos ng panuloko niyo sa akin. Galit akong sumigaw sabay kumpas ng patalim ko. Tumalon si ina pabalik habang nanlilisik ang mga mata. Masakit sa loob ko na itutok ang sandata sa sarili kong ina. Pero kapag naaalala ko kung ano ang nais nilang gawin kay Mateo, ay mas nananaig ang galit ko. Nakita kong tumalsik si Mateo nang sipain siya ni Dato Lumawig sa dibdib. Tumama siya sa puno at napaubo ng dugo. Susunggaban na sana siya ng dato para tuluyan, pero mabilis akong tumakbo at umarang. Sinaksak ko sa balikat si Dato Lumawig, dahilan para umalingaw-ngaw ang isang nakakangilong tili mula sa kanya. Layuan mo siya! Tuluyan na nga nilaso ng lalaki ito ang iyong kaisipan. Kung merong mang lumasa sa kaisipan ko, hindi yun si Mateo kundi kayo! Kayong dalawa ni Ina! Napuno ng puot ang mukha ni ina. Mabilis siyang umikot at hinampas ang kamay ni Mateo. Dahilan para mabitawan nito ang kanyang sandata. Napasigaw ako nang makita kong nagpambuno sila. Bumuon ang mga kuko ni Dato Lumawig sa balikat ni Mateo. Sumirit ang dugo at napaluhod si Mateo sa sakit. Akala ko ay doon na matatapos ang lahat. Malabo ng paningin ko dahil sa luha at pagod, pero hindi ako pwedeng sumuko. Buong lakas kong kinuha ang pagkakataon. Habang nakatuon ang pansin ng dato sa pagsakal kay Mateo, tumalon ako sa likod niya at buong lakas na ibinaon ang aking patalim sa kanyang batok. Kasabay nito ay nakuha ni Mateo ang kanyang binditadong patalim sa lupa at buong lakas na isinaksak ito sa tapat ng puso ng halimaw. Kumawala ang isang nakakabinging sigaw mula sa bibig ni Dato Lumawig bago pa siya unti-unting naging abo at bumagsak sa lupa. Hingal na hingal kaming napaupo ni Mateo. Parehong puno ng sugat at pasa. Ang kanang braso ko ay may malalim na kalmot at si Mateo naman ay hirap ng huminga dahil sa mga tinamong sipa at kalos. Tumingala ako at nakitang nakatayo pa rin doon si ina. Mag-isa na lang siya ngayon, pero ang galit sa kanyang mukha ay mas matindi pa kesa kanina. Tila mga buhay na ahas ang kanyang buhok na gumagalaw sa hangin. Pinatay niyo ang dato! Ginawa lang namin ang tama. Hindi niyo alam kung gaano kalaking kasalanan niyong ginawa. Ikaw, Mayome, paano mo natin napaslangin ang sarili mong ama? Isa siyang halimaw!
At bagaman aminado akong hindi naging madali sa akin na gawin yon, hindi ko pa rin ito pinagsisisihan. Mas pinili mo talaga ang lalaking ito kaysa kay Dato Lumawig. At kaysa sa akin na iyong ina, saan ba ako nagkamali sa pagpapalaki sa iyo? Saan ba ako nagkulang at nagkaganito ka? Ipinagpapasalamat ko na hindi ako tuluyang nagpa-impluwensya sa inyo. Mabuti na lang at sa kabila ng mga itinuro niyo sa akin, mas nanaig pa rin ang kabutihan ng aking puso. Ngayon ay wala na akong dahilan para maging marahan sa inyo. Kahit na sa iyo, Mayumi. Sasaktan mo si Mayumi, ang sarili mong anak? Kailangan niyang maintindihan na may kapalit ang bawat kasalanan at isang malaking kasalanan ninyong nagawa sa gabing ito. Hindi basta-bastang tao ang pinatay ninyo. Pinano ng aming tribo si Dato Lumawig. Ina, sana'y maliwanagan na rin ang isip niyo. Naway mapagtanto niyo rin na mali ang mga nakagawa ng ating tribo. Itigil niyo na ito. Tumigil ka! Hindi ko hahayaang malaso na rin ang kaisipan ko. Bilang anak niyo, nakikiusap po ako. Tama na. Alam kong kailangan maipagpatuloy ang ating lahi. Ngunit may iba pa naman sigurong paraan. Sinira mo na ang lahat. Pinatay mo ang ating pinuno. At ngayon naman ay hindi ka na magiging reyna. Katulad ng matagal na naming pinapangarap para sa iyo. Ina, hindi ko naman po kailangan maging reyna upang maging masaya. Papaslangin kita! Kahit na sarili pa kitang anak! Ngunit bago ko tapusin ang buhay mo, uunahin ko muna ang lalaking ito! Hindi! Hindi ako papayag sa nais mong mangyari! Si Mateo ang punot dulo ng lahat ng ito! Siya ang dahilan kung bakit mo kami kinalikuran at pinagtaksilan. Kaya nararapat lang na siya ang unang magbabayad sa kasalanan niyo! Nanindig ang balahibo ko nang marinig ang isang matinis na tili na tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi pa ako nakakakurap nang biglang sumugod si ina. Mabilis pa sa kidlat ang ginawa niyang pagsugod kay Mateo. Humampas ang kanyang mahahabang kuko sa braso ni Mateo, ngunit mabilis itong nakaganti. Inilabas ni Mateo ang kanyang bindetadong patalim. Kumislap ang bakal nito sa ilalim ng buwan, at sa bawat hiwa ni Mateo ay may lumalabas na usok sa balat ni ina. Nanginginig naman ang kamay ko habang hawak ang sarili kong patalim. Ina, pakiusap! Itigil mo na ito! Matitigil lamang ito kapag pinagbayaran niyo na mga ginawa niyo kay Dato Lumawig! Hindi natin kailangan maglaban at maging magkaaway! Hindi ko ito ginusto! Mayumi! Ikaw ang pumili nito! Anong klase kang ina? Handa kang saktan ang sarili mong anak para kay Dato Lumawig? Tumahimik ka! Hindi mo alam ang iyong sinasabi at wala kang karapatang husgahan ako! Muling sumugod si ina patungo kay Mateo. Walang habas niya itong inatake. At sa puntong yon ay mas napagtanto ko na kailangan kong gumalaw dahil kung hindi ay mapapatay niya si Mateo. Humakbang ako pasulong at sumali ako sa bakbakan nila. Inasinta ko ang balikat niya para lang mapigilan siya. Pero ang bilis ng kilos niya, mas mabilis siya sa dati. Sa isang iglap ay naramdaman ko ang hapdi sa aking pisngi nang tamaan ako ng kuko niya. Nagpalitan kami ni Mateo sa pag-atake sa kanya. Sinubukan namin siyang palibutan, ngunit parang may mga mata siya sa likod. Tuwing lalapit ang patalim ko sa kanya, ay bigla siyang tatalon pa itaas o kaya ay hihiga sa lupa para umiwas. Isang malakas na sipa ang tumama sa dibdib ko, kaya tumalsik ako sa puno. Halos mawalan ako ng hininga sa ginawa niya. Nakita ko ring nasugatan din si Mateo sa tagiliran at puno na ng dugo ang suot niyang polo. Akala ko'y galit lang siya kaya niya nasabing mga yon. Ngunit hindi ko inakala magagawa niya nga akong saktan. Malakas ang pakiramdam ko na hindi na ang iyong ina ang nasa harap natin ngayon. Ako man niya rin ang iniisip. Tuluyan ang sinakop ng pagiging aswang ang kanyang buong pagkatao. Mayumi, alam kong hindi ito madali para sa'yo bilang anak niya, pero... Oo, Mateo. Alam ko kung anong kailangan kong gawin. At gagawin ko ito. Gano'n man kahirap. Muling sumugod si ina.
Kinilabutan ako nang makita ang mga daliri niya na parang mga kutsilyong nakatutok sa liig ni Mateo. Gumulong si Mateo sa damuhan at mabilis na itinusok ang patalim sa binti ng aswang. Umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging tili. Hindi siya natumba at sa halip ay lalo lang siyang nagalit. Tumayo ako kahit umiikot ang paningin ko. Sabay kaming sumugod ni Mateo. Hiwa dito, saksak doon. Ramdam ko ang malapot na dugo sa mga kamay ko. Ilang beses kaming natumba. Ilang beses kaming muntik nang maputulan ng leeg, ngunit pilit kaming bumabangon. Hingal na hingal kaming tatlo. Nakatayo si ina sa gitna. Puno rin ng sugat ngunit nananatiling matikas. Nakita ko ang isang pagkakataon nang mawala siya sa balanse. Matapos siyang saksakin ni Mateo sa balikat. Ito na yon. Ipinikit ko ang mga mata ko ng bahagya at buong lakas na isinaksak ang patalim ko sa kanyang dibdib. Saktong-sakto sa tapat ng kanyang puso. Naramdaman ko ang pagbaon ng bakal sa kanyang laman. Nanigas ang katawan ni ina. Lumaylay ang kaninay nanlilisik niyang mga mata at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang itsura kasabay ng kanyang pagbagsak sa lupa. Binitawan ko ang patalim. Parang nawala ng lakas ang mga tuhod ko kaya napaluhod ako sa tabi ng kanyang katawan. Hindi ko na napigilan ang paghagulhol. Parang sinasaksak ng kutsilyo ang aking dibdib sa sakit na aking nararamdaman noong oras na yon.
Ano itong pinasukan natin? Anong klaseng nilalang to? Kotse ang tawag dito. At hindi ito isang nilalang. Kotse? Tama, kotse. Ito ang magdadala sa atin sa lugar kung saan ako nakatira. Sasakay rin tayo ng barko. Isa pang uri ng sasakyan para makatawid tayo sa karagatan. Ganun ba? Marami ka pang kailangang matutunan sa buhay dito, sa labas ng kagubatan. Aaminin kong hindi ito magiging madali. Pero pangako, tutulungan kita at hindi kita iiwan. Maraming salamat. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong matutunan. Pag-aaralin rin kita. Magpakatatag ka lang at habaan mo ang pasensya mo. At sinisigurado ko sa iyong darating ang araw na masasanay ka rin dito sa bago mong buhay. Tama ang sinabi ni Mateo. Hindi nga naging madali ang pagsisimula ko ng bagong buhay. Lalong-lalo na ang unang taon ko sa lungsod. Para akong isang hayop na nakawala sa hawla. Wala akong kaalam-alam sa mga nakikita ko sa aking paligid. Hindi rin madali para sa kanyang pamilya. Natanggapin ako. Ngunit ipinaglaban ako ni Mateo at hindi sinukuan. Hanggang sa natutunan nila akong tanggapin. Pagkalipas ng 3 taon, ay mas nasanay na ako sa bago kong buhay. Pinag-aral rin ako ni Mateo upang matuto akong magsulat at magbasa. Ikinasal rin kami at nagkaroon ng 3 anak. Hindi perpekto ang pagsasama namin, ngunit masaya ito at punong-puno ng pagmamahal. At masasabi kong wala akong pinagsisisihan sa mga desisyon ko. Sinigurado niya na hindi ko pagsisisihan ang pagsama ko sa kanya. At ngayon, kahit ilang taon na ang nakalipas mula nung pumanaw siya, dala-dala ko pa rin ang kanyang pagmamahal dito sa aking puso. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Umaasa akong nagustuhan niyo ito at sana'y may natutunan kayo mula sa aking karanasan. Maraming salamat sa pagkakataong ito na maibahagi ko sa inyo ang aking di pangkaraniwang kwento. Naway pagpalain tayong lahat ng may kapal. Aswang Radio. Wow! Grabe! Isa na siguro to sa mga unique stories na napakinggan natin. Ngayon lang yata ako nakarinig ng kwento mula sa isang taong lumaki sa kabundukan. Napaka-interesting palang marinig ang point of view nila. Totoo ang sinabi mo, Pao. At talaga namang hindi pangkaraniwan ang kanyang experience. Nakakamangha ang kanyang mga karanasan, lalong-lalo na ang ginawa niyang desisyon sa huli. Grabe ang courage niya. Lalo na't hindi naman talaga madaling kalabanin ang mga mahal natin sa buhay para gawin kung ano ang tama. Minsan talaga sa buhay natin, kailangan nating gumawa ng mga painful and difficult decisions. And kahit gaano man ito kahirap, kailangan pa rin nating gawin. Kasi lalo na kung alam natin na ito yung tama at mas makakabuti para sa atin. Kaya naman, Sender, kung nakikinig ka man ngayon, abay dapat makinig ka nga kasi kwento mo ang pinag-uusapan namin ngayon, ha? Charot lang. Pero hindi, seryoso na. Kung nakikinig ka man ngayon, gusto ko lang malaman mong saludo kami sa'yo. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang ginawa mo. And personally, kung ako ang nasa katayuan mo, baka hindi ko makakayang gawin yun. Same here, Pao. Mas madali kasing sundin na lang kung anong nakasanayan. Mas madalas ay nakakatakot gawin ang isang bagay na hindi natin alam kung anong magiging resulta. Risky kumbaga. Pero sa kwentong ito talagang sumugal si Sender eh. At mabuti na lang talaga at hindi niya pinagsisihan ang kanyang mga desisyon. Kaya Sender, saludo kami sa iyo. At maraming salamat at pinagkatiwala mo sa Aswang Radio ang iyong kwento. Malaking bagay ito para sa amin at sa lahat ng ating mga listeners. True! Kaya naman thank you talaga, Sender, for trusting us. O, kayo dyan ha, mga ka-Aswang Radio? Anong masasabi niyo sa kwento natin today? Ano yung mga important lessons in life na napulot niyo mula dito? At kung kayo kaya ang nasa posisyon ni Sender, gagawin niyo rin ba ang mga ginawa niya? Naku, alam ko marami kayong naiisip na opinion dyan. Kaya don't keep it to yourself, ha?
At baka sumabog ang kalooban nyo. Tama! Don't be shy at mag-comment na kayo sa comment section. Kwentuhan tayo. At habang nagtatype kayo, huwag nyo rin sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe dito sa ating channel. Sobrang naa-appreciate po namin ang inyong suporta. From the bottom of our hearts, thank you po sa inyong lahat. And thank you rin po sa pagmamahal nyo sa aming tambalan. Dahil wala po kami ni Popoy kung hindi dahil sa love and support po ninyo sa amin. Eto po si Popoy na nagsasabing pwede mo akong gawing midnight snack, pero dapat ako ang unang kakagat. At ako naman po si Paula na nagsasabing hindi ako nangangain, maliban na lang kung ikaw ang uulamin. And this is Aswang Radio.